Sixers nagulat sa ibinunyag ni Joel Embiid patungkol sa kanyang tuhod. Redick, Coach of the Year, na ilabas ang totoong laro ni Reeves at Hachimura. At Curry nasa ibang mundo. Hindi mapigilan. Naging emosyonal, inuwi ang bola. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click ang Philadelphia Sixers ay tila nagulat nang isiniwalat ni Lisa Salters ng ESPN sa kalagitnaan ng laro na sinabi umano ni Joel Embiid sa kanya na malamang ay kakailanganin niyang sumailalim sa operasyon sa off-season. Ayon kay Jake Fisher ng The Stein Line, hindi inasahan ng team ang pampublikong pagbubunyag na ito mula sa kanilang star center. Ang pagiging available ni Embiid ay labis na nalimitahan ngayong season dahil sa patuloy na mga issue sa kanyang kaliwang tuhod. Muling hindi siya nakapaglaro sa pagkatalo ng Sixers laban sa New York Knicks noong Huwebes ng araw na nagdagdag pa sa listahan ng kanyang mga pagkawala sa isang season na puno ng injury. Sa kabila nito, sa 19 na laro na kanyang nilaro, nag-average pa rin siya ng 23.8 points, 8.2 rebounds at 4.5 assists per game while shooting field goal percentage 44.4%. Hindi bago kay Embiid ang mga ganitong uri ng injury. Noong nakaraang season, nalimitahan siya sa 39 na laro matapos makuha ang isang torn meniscus na nagresulta sa operasyon noong Pebrero. Bumalik siya agad noong Abril para sa postseason, ngunit hindi niya nagawang pangunahan ang Philadelphia lampas sa unang round kung saan sila ay tinanggal ng Knicks. Ang pinakabagong revelasyong ito ay kasunod ng ulat ni Shams Charania ng ESPN na nagsabing ang Sixers ay nagsasaalang-alang ng mga alternatibong opsyon para sa kaliwang tuhod ni Embiid. Iniulat ni Charania sa NBA Countdown na nakaranas si Embiid ng mas matinding pamamaga matapos matalo ang Philadelphia sa Brooklyn Nets noong nakaraang linggo na nagbunsod ng mga diskusyon tungkol sa posibilidad ng operasyon. Ayon sa aking impormasyon, si Embiid ay nakatakdang sumailalim sa mga pagsusuri sa kanyang tuhod ngayong linggo. Sa puntong iyon, parehong panig ay makikipagtulungan sa mga espesyalista upang matukoy ang pinakamainam na hakbang. Ani ni Charania, sinubukan na ni Embiid ang iba't ibang solusyon at mga gamot sa buong season. Hindi lang talaga naging maayos ang kanyang tuhod. Kabilang dito ang regular at madalas na injection sa kanyang tuhod. Ngunit wala itong naging positibong epekto. Lalo pang lumalala ang paghihirap ng Philadelphia sa kawalan ni Embiid. Matapos ang pagkatalo sa New York, natalo na sila sa siyam na sunod-sunod na laro, bumagsak sa record na 20-38 this season. Kasalukuyan silang nasa ika-12 pwesto sa Eastern Conference, 2.5 laro ang pagitan mula sa Chicago Bulls para sa huling play-in tournament spot. Sa patuloy na kawalan ng katiyakan tungkol sa pangmatagalang kalusugan ni Embiid at walang malinaw na solusyon sa kasalukuyan, patuloy na nagkakagulo ang season ng Sixers. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa kondisyon ni Embiid? Sa ibang balita naman, si JJ Redick ang naging pangunahing dahilan sa nakamamanghang pagpapakita ng Los Angeles Lakers ngayong season. Mula sa labas, may mga pagdududa sa desisyon ng Los Angeles Lakers na kunin ang dating NBA star sa isang multi-year deal, lalo na't wala siyang karanasan sa coaching matapos ang pagpapaalis kay Darvin Ham sa simula ng kampanya noong 2024-25. Nakaranas si JJ Redick ng ilang maagang pagsubok at may ilan na natatakot na matatapos ang kanyang panunungkulan sa parehong paraan ng kanyang mga naunang sinundan sa gitna ng mahirap na yugto na kanilang pinagdaanan noong Disyembre. Ngunit ngayong Pebrero, nagawa na niyang baligtarin ang sitwasyon. Sa ilalim ng kanyang paggabay, kasalukuyang nasa ika-5 pwesto ang Lakers sa Western Conference with 35-21 record at 2 laro na lang ang agwat mula sa pangalawang pwesto. Sa paraan ng paglalaro ng Lakers sa ilalim ng kanyang pamamahala, pinabulaanan ni Redick ang kanyang mga kritiko. At ngayon, mas maliwanag na ang hinaharap. Bukod kina LeBron James at Austin Reeves, mayroon na rin siyang Luka Doncic sa kanyang panig. Dahil sa napakagandang ipinapakita ng Purple and Gold, naniniwala si Jay Williams na dapat mapabilang si Redick sa diskusyon para sa NBA Coach of the Year ngayong season. Nasa usapan siya para sa Coach of the Year sa NBA, ani Williams sa segment ng ESPN na Get Up. Sa tingin ko, napakahusay ng kanyang ginawa sa pagpapakumbinsi sa lahat na gampanan ang kanilang mga partikular na papel. Gayun din, ang paraan ng paggamit niya kay Austin Reeves bilang isang pangunahing scorer. Ibig sabihin, nagkakaroon si Austin Reeves ng isang season na maihahalin tulad mo sa scoring ng isang Ja Morant. At sa tingin ko, ito ay dahil sa mga estratehiya niya
lalo na ang paraan ng paggamit niya kay Rui Hachimura. At sa depensa, kahit si LeBron James sa kanyang edad ngayon ay naglalaro na parang isang batang manlalaro. Ang kakayahan niyang buhatin ang bigat ng depensa sa ilalim ng ring ay kamangha-mangha. Si Austin Reaves ay may average na career high na 19 na puntos bawat laro, bahagyang mababa sa 21 PPG ni Ja Morant. Tiyak na karapat-dapat si Redick sa maraming pagkilala at papuri para sa Coach of the Year honors. Ngunit tulad ng inaasahan, may mga malalakas siyang katunggali sa pagkuha ng parangal. Isa sa mga itinuturing na pinakamahusay na kandidato para sa tropeyo ay si Kenny Atkinson, na nagdala sa Cleveland Cavaliers sa mas mataas na antas ngayong taon. Sa kanyang unang taon bilang head coach ng koponan, hawak ng Cavaliers ang pinakamagandang record sa liga na may 48 panalo. Isa pang pangalan na maaring mapasama sa usapan ay si JB Bickerstaff. Ang 45 taong gulang na coach ang nagbangon sa Detroit Pistons mula sa mga taon ng kahihiyan at pagiging tampulan ng biro sa NBA. Ngayon sila ay nasa pang-6 na pwesto sa Eastern Conference na may 33-26 record at may malakas na tsansang makapasok sa playoffs sa unang pagkakataon mula noong year 2019. Ngunit anuman ang maging resulta, karapat-dapat lamang bigyang pugay si Redick sa matagumpay na pamamahala sa Lakers sa kabila ng lahat ng pressure at responsibilidad. Patunay lamang ito na naipakita na niya ang kanyang kakayahan bilang isang coach. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, si Stephen Curry ay ang nagsindi sa sarili niyang third quarter explosion sa pamamagitan ng isang 50 talampakan na shot sa buzzer bago mag-halftime. Pagkatapos ay tinapos ang kanyang 56-point performance gamit ang kanyang ika-11 at ika-12 tres upang mapanatili ang kalamangan at pangunahan ang panalo ng Golden State Warriors versus Orlando Magic 121-115 nitong Biyernes ng araw. Ang 56 na puntos ni Curry ay ang ika-4 na pinakamataas sa kanyang career, habang ang kanyang 12 3-pointers ay pumapangalawa sa kanyang personal na record. Dahil dito, naitala ng Warriors ang kanilang ika-5 sunod na panalo at pang-7 panalo sa 8 laro mula nang makuha si Jimmy Butler sa isang in-season trade sa pagbubukas ng kanilang 5 larong road trip. Nalagay sa alanganin ang Warriors matapos silang maiwan ng 17 puntos bago mag-halftime. Subalit, bago tuluyang pumasok sa locker room, pinakawalan ni Curry ang isang tres mula sa kalayuan na pumasok ng malinis. Binigyan siya ng 21 punto sa unang kalahati, ngunit naiwan pa rin ang Warriors sa 66-52. Nag-ambag ng 10 puntos si Quinten Post sa simula ng ikatlong quarter, ngunit si Curry ang tunay na naghari sa bahaging ito ng laro. Umiskor siya ng 22 puntos sa quarter na iyon na nagdala sa Warriors sa kabuuang 40 puntos sa period at nagbigay sa kanila ng 92-87 lead. Bagamat pinangunahan ni Paolo Banchero ang Magic na may 41 puntos, hindi ito naging sapat. Nakalapit ang Orlando sa 108-104 with 2:56 minutes remaining at mas lumapit pa sa 111-109 with 1 minute and 55 seconds remaining. Ngunit sa parehong pagkakataon, agad itong sinagot ni Stephen Curry ng tres, dahilan upang mapanatili ng Warriors ang kalamangan hanggang sa dulo. Ang 56 na puntos ni Curry ay 18 higit pa kaysa sa kanyang pinakamataas na output ngayong season. Si Jimmy Butler, sa kabila ng mahinang shooting na nagtala lang ng 5 puntos, ay nakapagbigay naman ng game high na 7 assists, 4 na rebounds at 2 blocks. Ito na ang pangatlong talo ng Orlando sa kanilang huling 4 na laro sa simula ng kanilang 7 larong homestand. Dahil sa hirap pigilan ni Curry, napachant ng MVP ang crowd ng Orlando. Matapos ang laro, ipinaliwanag ni Stephen Curry kung bakit niya itinabi ang game ball sa panayam ni Bonta Hill, Chris Mullin at Festus Ezeli sa Warriors post-game live. Alam ko ang tungkol sa 50-point mark na isang napakagandang karangalan, sabi ni Curry, isang tanda ng longevity. Sa bawat uban na lumalabas sa ibabaw ng iyong ulo, mas lalo mong napapahalagahan ang mga sandali at milestone na ganito. Napaka-espesyal. Gustong-gusto ko lang mag-score ng basketball. Gustong-gusto kong magkaroon ng mga gabing tulad nito at gusto ko lang namnamin ang lahat ng ito. Nagmuni-muni si Steph tungkol sa pagtatabi ng game ball mula sa kanyang 56-point performance. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa performance ni Steph ngayon?